Manila, hinataw ng base bat. Abangan ang mga dahilan sa pagbabalita ni Dan Salisi. Huli kam sa CCTV ang lalaking nasaksak ng isang dayuhan sa sidewalk. Kamusta na kaya ang biktima? Abangan sa pakikinayam ni Church Frel Saltarin. Magnitude earthquake sa Davao City ang naengkwentro ng ilang mamamayan. Nakatutok. Mary Claire Uba. Ayon sa Department of Energy, inaasahang muling tataas ang presyo ng gasolina at diesel dahil sa pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Dahil dito, pinapayuhan ang publiko na maghanda sa mas mataas na gastos sa transportasyon at magplano ng maaga sa kanilang mga biyahe. Abangan ang pahayag sa pagbabalita ni Elaine Turalba. Ayon sa Pag-asa, posible pa ring makaranas ng panandaliang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa hapon o gabi, dulot ng localized thunderstorm. Nararanasan ngayon ang matinding init ng panahon sa ating lugar. Pinapayuhan ang lahat ng uminom ng maraming tubig at iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw. Ating tutukan ang iba pang kaganapan sa loob ng bansa. Dalawang lalaki ang inaresto matapos nampasin ang dalawang aso sa Tondo, Manila. Ayon sa mga investigador, nagawa nila ito dahil sa galit at inis matapos umano'y maisturbo ng mga aso ang kanilang bakuran at pagkain. Pinapayuhang ang publiko na huwag gumamit ng karahasan sa mga hayop at iulat agad ng autoridad ang anumang insidente at pang-aabuso. Mula sa Tondo, Manila, ako si Dan Salisi. Ula para sa Action Balita. Maraming salamat, Dan Salisi. At ngayon, lumipat tayo sa susunod na segmento ng balita. Nakatutok, Church Frel Saltarin. Saktan po ba kayo ng maluba? Kamusta na po ang iyong kalagayan ngayon? At ano po bang nangyari bago kayo nasaksak? Nagulat po ako na may biglang umatake sa akin at nasaksak. Pero salamat sa Diyos at nakaligtas po ako. Sana po maging maingat na rin ang lahat at iwasan ang ganitong aksidente. Mula sa Cavite, ako si Trishpel Saltarin. Ulat para sa Aksyong Balita. Samantala, narito na ang mga susunod na balita. Bakit po ba tumataas ang presyo ng gasolina at diesel ngayon? Ano nga po ba ang mga rason? Tumaas ang presyo ng gasolina at diesel. Tumaas ang presyo sa pandaigdig ang merkado. Kapag mahal, ang produce ay mabasa na apektuhan dito sa Pilipinas. Bukod dito, maepekto rin ang demand sa buong mundo. Operasyon ng mga refinery at tanim pa sa langis. Kaya ito ang dahilan kung bakit mahal ang gasolina at diesel sa ngayon. Mula sa Quezon City, ako si Elaine Turalba, ulat para sa
naman sa ilang bahagi ng Davao City. Ayon sa mga residente, bigla nilang naramdaman ng pagyanig kaya't lumabas sila sa kanilang mga bahay upang maging ligtas. Pinapaalalahan ng mga publiko na manatiling kalmado at sundin ang safety protocols tuwing may lindol. Mula sa Davao City, ako si Mary Claire Uba, ulat para sa Aksyon Balita. Kamusta na kaya ang lagay ng panahon? Nakatutok, Mary Claire Uba. Narito tayo ngayon sa labas kung saan ramdam na ramdam ang tindi ng sikat ng araw. Pinapayuhan ng lahat na magdala ng payong at uminom ng maraming tubig dahil sa inaasahang papalo ng 34 degrees ang temperatura ngayong hapon. Bagaman mainit, asahan pa rin ang mga biglaang pag-ulan o thunder showers bago magabi. Mag-ingat tayong lahat. Mula sa Cebu City, ako si Mary Claire Uba, ulat para sa Aksyon Balita. Maraming salamat sa ulat, Mary Claire Uba. Narito naman ang iba pang ulat para sa lagay ng panahon. Nakatutok, April J. Takbubo. Narito ang lagay ng panahon sa ating lugar. Kasalukuyan nating nararanasan ng medyo mainit na sikat ng araw. Kaya payo sa mga lalabas, magdala ng payong o uminom ng maraming tubig para iwas dehydration. May inaasahan din tayong biglaang pag-ulan o thunderstorm mamayang hapon. Kaya maging handa sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar. Manatiling nakatutok para sa mga sumusunod pang update sa ating panahon. Mula sa Palawan, ako si April Jean Takbubo, ulat para sa Aksyong Balita. Maraming salamat, April J. Lumipat tayo sa susunod na ulat para sa lagay ng panahon. Nakatutok, Elaine Toralba. Elaine? Para naman sa ating kababayan sa baybayin, maging alerto dahil medyo malakas ang gusto ng hangin at natataas na alon ngayong araw. Hindi muna pinapayuhan kumalaot ang mga maliliit na sasakyang pandagat para maiwasan ang mga anumang aksidente sa gitna ng karagatan. Manatiling nakasubaybay sa ating mga anunsyo. Mula sa Pag-asa para sa inyong kaligtasan. Mula sa Boracay, ako si Elaine Toralba, ulat para sa Aksyong Balita.